Mga minamahal kong mananampalataya sa Bataan, sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa kung saan laganap ang korupsyon, kawalang pananagutan at paglapastangan sa proseso para matunton ang ganap na katotohanan at katarungan, nauunawaan ko ang bigat na dinadala ng ating mga kalooban. Marami ang nagnanais ng tunay na pagbabago, subalit tila napakabagal ng pag-usad. Marami pa ang nanggugulo, nagsasabwatan at nanlilinlang. May mga nagpupuyos sa galit, ang iba naman ay pinanghihinaan na tuloy ng loob. Ngunit ngayon, higit kailanman, kailangan nating marinig ang salita ng Diyos. Ang liwanag ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi ito nalulupig ng kadiliman. Juan 1:5. Tayong mga Kristiyano ay pinapaalalahanan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakabatay sa dahas, panlilinlang, o sinasabi ng may impluensya at pera. Sa mga panahong tinatabunan ng kasinungalingan ng katotohanan, ipinapaalala sa atin, ayon sa sinulat ni Papa Francisco, ang katotohanan ay hindi nililikha ng iilan. Ito ay hinahanap at pinapakinggan sa sama-samang paglalakbay. Fratelli Tutti, 50. Kung kaya nga't hindi maaaring maghari sa puso ng Kristiyano ang kawalan ng malasakit o pakialam para sa bayan. Sa isang linggo ay ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Ang paghahari ni Kristo ay kabaligtaran nito. Ito ay paghahari ng may pag-ibig at tapat at marangal. Huwag tayong matakot tumindig para sa mabuti. Ang ating bayan ay mas nangangailangan ngayon ng mga taong handang ipaglaban ang tama kahit mahirap, kahit mag-isa, at kahit hindi popular. Tulad ng paalala sa atin ng kasulatan, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Galatia 6:9. Tungkulin nating itaguyod ang kabutihan sa lipunan. Sabi nga ni Papa Francisco, ang pagnanais na gumawa ng mabuti sa iba ay hindi kahinaan kundi lakas. Sa ating pamilya, trabaho at pamayanan, gawin nating pamantayan ang katapatan, integridad at paggalang sa dignidad ng bawat tao. Ito ang paraan upang unti-unting manalo ang kabutihan sa ating lipunan. Mag-umpisa ito mismo sa atin. Ibahin na natin, iwaksin na natin ang kultura ng palakasan, pabor lagi sa mga kamag-anak at kaibigan, suhulan at palusot. Dito nagsisimula ang salot sa ating bayan. Manalangin at makibaka tayo para sa higit na mabuting Pilipinas. Ang panalangin at pagkilos ay hindi magkaibang landas. Sila ay dalawang haligi ng iisang misyon. Kung kaya nga't ako ay nananawagan, ipagdasal natin ang mga pinuno na sila'y maglingkod ng may malinis na konsyensya at tunay na itaguyod ang tama at mabuti. Idulog natin na ang mga militar at pulis ay maging tapat sa konstitusyon at bayan at hindi sa mga politiko at padrino.
Idalangin natin na ang mga nagkasala ay magsisi ng wagas, isiwalat ang buong katotohanan, at isauli ang kanilang ninakaw. Suportahan natin ang mga gawaing naghahanap at nagtataguyod ng hustisya, katotohanan at banal. Tutulan natin ang anumang uri ng pananamantala at pamumulitika na ang gusto lang naman ay iilan ang makinabang o managot. Makibahagi tayo sa paghuhubog ng isang lipunang makatao at makatarungan sa pamamagitan ng pag-uusap at pagkilatis sa mga nangyayari ngayon ayon sa lente ng pananampalataya. Tulad ng paalala sa atin ni Papa Leon XIV, ang pag-ibig na hindi kumikilos ay hindi pag-ibig. Doon tayo sa hari ng katotohanan, katarungan at kapayapaan. Ipagkatiwala natin ang ating bayan kay Kristong Hari. Siya ang tunay na pag-asa ng Pilipinas. Siya ang hari na hindi nadadala ng pansariling interes, sapagkat ang tanda ng pag-ibig niya ay pag-aalay ng sarili at hindi pagkamkam para sa sarili. Kung paghahariin natin siya sa ating puso, pamilya at lipunan, unti-unting mababago ang landas ng ating pinakamamahal na bayan. Naway, gabayan tayo ng mahal na Birheng Maria at ni San Jose na ating patron upang simulan nating itaguyod ang paghahari ni Jesus dito sa lupa katulad ng sa langit. Pagpalain tayong lahat ni Kristong Hari. Ang inyong lingkod, Rufino Coronel Sescon Jr., Obispo ng Balanga. Mga kapatid, patuloy nating ipagdasal ang ating bayan. Huwag tayong palilinlang, huwag tayong mawawala ng pag-asa, sapagkat tandaan natin, darating ang panahon, haharap tayong lahat kay Kristong Hari, kay Kristong ating hukom at tagapagligtas, at siya ang magagawad ng tunay na tagumpay sa mabubuti at tapat sa Kanya. Ipagdasal din natin na magkaroon ng tunay na pagsisisi at pagbabagong buhay. At kung meron mang nagkasala at nagkamali, hipuin nawa ng Diyos ang kanilang puso upang sila'y tunay na magbalik loob at isiwalat ang buo at ganap na katotohanan para na rin sa kabutihan ng ating inang bayan. Sasamahan tayo ng Diyos hanggang sa huli, kaya hindi tayo mawawalan ng pag-asa.